May 9 na klase ng tao na hindi mo kailanman dapat pagkatiwalaan. Hindi ito usaping chismis. Hindi rin ito rants ng taong in-unfollow sa Facebook. Ito'y mas malalim, mas masinsinan, mas may bigat, parang tanong ng grabeng lasing. Para saan ba talaga ang buhay? Pero huwag kang mag-alala. Hindi ito sermon. Hindi ito motivational quote na pinilit i-stretch hanggang maging karunungan. Ito ay paalala, tahimik, malupit, pero puno ng pag-asa. Dahil hindi natin sila iiwasan dahil sa galit. Hindi tayo pikon. Hindi tayo cancel culture. Hindi rin dahil gusto nating magmataas. Wala tayong monopoly ng tama. Pero dahil pinili natin ang landas ng stoic, hindi uso. Hindi uso ang pagiging kalmado sa panahon ngayon. Ang trending ay yung malakas mag-react, maingay sa comments, at palaging may opinyon kahit walang basihan. Pero tayo, hindi tayo naglalakad para ma-viral. Naglalakad tayo para manatili sa gitna. Sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng sobrang emosyon. Sa gitna ng mundo na parang laging late sa deadline. Sabi nga ni Epictetus, imposibleng matuto ang taong iniisip na alam na niya ang lahat. At dagdag ko, imposibleng manatiling tahimik ang isip kapag puro toxic ang paligid mo. Kahit pa naka-noise cancelling ka, di ba? So ngayon, hindi ito simpleng listahan. Hindi ito drama. Hindi rin ito attempt para sa curious closure. Ito ay isang panawagan. Isang paalala sa sarili nating paninindigan. Isang pagsasala. Hindi lang sa mga tao sa paligid natin, kundi sa uri ng kaluluwa na hinahayaan nating pumasok sa buhay natin. Kasi, di ba, kung papapasukin mo sila sa buhay mo, parang pinapasok mo rin sila sa isipan mo, sa puso mo, sa inner monologue mo habang naliligo. At kung ang boses na yon ay ingay, paninira o drama, aba, hindi ka stoic. Ikaw ang sinospoil ng side character. Kaya ngayon, habang pinapanood mo ito, hindi kita hinihikayat na maging mapagmataas. Ang hinihikayat ko lang, maging mapanuri. Dahil sa panahong kung kailan lahat ay gustong magpanggap na tama, ang pinakatahimik ang kadalasang may pinakamatibay na prinsipyo. So tara, huminga tayo. Tahimik, malalim, buo. Simulan na natin. Number 1, ang mga namumuhay sa galit. AKA, yung mga parang laging wala sa mood kahit bagong ligo. May mga tao talagang para bang alarm clock ng kaguluhan. Bawat salita, may panig. Bawat comment, may sarcasm. Bawat reply, parang gusto kang suntukin gamit ang caps lock. Hindi sila masaya hanggat wala silang nakakaaway. Parang may internal quota. 1 o 2 kaaway kada linggo para hindi malate ang ego ko. Pero teka lang, hindi lahat ng galit ay masama. May galit na tama. May galit na may saysay. Yung galit sa katiwalian, galit sa kawalang katarungan, galit sa taong kumain ng huling slice ng pizza na hindi kanya. Fair enough. Pero ang tinutukoy natin dito ay yung galit na hindi na galit, kundi lifestyle. Galit bilang personality, galit bilang pampalasa sa araw, galit bilang panangga sa sariling insecurity. At ito ang problema, gusto nilang mahawa ka. Hindi dahil concern sila sa iyo, hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil kapag galit ka rin, mas madali na kayong magkasundo sa kababawan. Sila ang tinatawag ni Epictetus na mga taong walang kontrol sa sarili, kaya ang ginagawa nila, hinihila nila ang iba para sabay-sabay kayong hindi makaahon. Ang tawag natin doon, group discount sa pagkasira ng loob. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na bagay. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Bakit? Kasi ang galit, kapag hindi mo alam gamitin, ay parang granada na walang pin. Nagpapasabog, hindi nanguudyok ng solusyon. Sa Stoic Path, hindi tayo nagpapadala sa ganon. Hindi tayo robot, pero hindi rin tayo hayop na agad sumusugod pag may ingay. Tinuturo sa atin ng Stoicism na ang unang dapat nating pamunuan ay ang sarili nating damdamin. Hindi pwedeng kada may nag-comment ng triggering, mag-aalboroto ka na agad parang online volcano. Tandaan mo, kung kontrolado ka ng galit mo, kahit anong talino mo, wala kang saysay. Parang driver ng Ferrari na wala sa lane. Bibilis kang mapahamak. Kaya pag may taong ganyan sa paligid, yung parang may built-in rage playlist sa isip nila, huwag mong sabayan. Hindi mo kailangan patunayan na mali sila. Hindi mo kailangan mangaral. Ang kailangan mo lang, tahimik na distansya.
Hindi dahil takot ka, kundi dahil ayaw mong ibenta ang kapayapaan mo kapalit ng sandaling tagumpay sa pakikipagtalo. Kasi real talk, ang panalo sa argumentong may galit, madalas walang premyo, masaya ka sa una pero kinain ka ng guilt o pagod kinabukasan. Walang medalya sa pagiging pinakamatapang sa comment section. Sa huli, ito lang ang simpleng tanong. Sino ang mas dapat mong kasama? Ang nagpapalalim sa iyo o ang naglalagay ng apoy sa utak mo araw-araw? Sabi ng Stoic, piliin mo ang una. At sa mga taong nabubuhay sa galit, hayaan mo silang mabuhay sa sariling sunog. Tayo. Doon tayo sa ilaw ng katahimikan. Number 2, ang mga mapagpuri. AKA, yung laging go girl kahit papapunta ka na sa bangin. Hindi lahat ng nakangiti ay totoo. Hindi lahat ng nagsasabing proud ako sa'yo ay talagang masaya para sa'yo. At hindi lahat ng nagsasabing ang galing mo ay gusto kang umunlad. Minsan, gusto ka lang nilang palakpakin habang naglalakad ka paakyat ng entablado ng kahihiyan. Ito ang mga tinatawag nating mapagpuri. Hindi sila kaibigan, hindi rin sila kaaway. Sila'y mistulang background character sa buhay mo na may sariling agenda. Ang trabaho nila, sabihin sa'yo kung ano ang gusto mong marinig. Hindi dahil concern sila, kundi dahil ayaw nilang matalbugan mo sila. Sabi ni Seneca, ang tunay na kaibigan ay sumusugat sa harap, hindi sa likod. Alam mo kung bakit? Kasi mas gugustuhin ng tunay na kaibigan na masaktan ka ng katotohanan kaysa aliwin ka ng kasinungalingan. Pero ang mapagpuri, sila yung mag-aabot ng payong habang papasok ka sa bagyo ng sariling kalokohan mo, hindi para protektahan ka, kundi para hindi nila kailangang sabihin sa'yo, alam mo baka mali ka. Kasi para sa kanila, ang real talk ay parang allergy. Kailangan nilang iwasan. Kasi kung sinabi nila ang totoo, baka masira ang image nila bilang supportive. O baka mawalan sila ng access sa'yo, o baka hindi mo na sila isama sa susunod mong lakad. In short, para silang politicians. Laging yes, laging galing mo, laging wow, so inspiring. Kahit ang ginawa mo lang ay mag-post ng TikTok habang umiiyak sa harap ng salamin. Pero teka, hindi ito panguhusga. Minsan, tayo rin ay naging mapagpuri. Totoo yan. Kasi mas madali na ngang sabihing, okay lang yan. Kaysa sa, alam mo, kailangan mong harapin to. Pero ang Stoic, hindi siya nananahan sa kaginhawaan ng kasinungalingan. Nananahan siya sa katotohanan, kahit magaspang, kahit masakit. Kasi doon lang nabubuo ang tibay ng loob. Kung ang kaibigan mo ay laging agree sa'yo, baka hindi mo kaibigan yan. Baka tagahanga lang. At hindi sa minamaliit natin ang tagahanga. Pero wag mong hayaang sila ang humawak ng manibela ng buhay mo. Minsan, ang totoong pagmamalasakit ay mukhang pagtuligsa. Mukhang away. Mukhang KJ. Pero sa ilalim nun, may pagmamahal na totoo. Yung kaibigang handang mawala sa'yo, basta hindi ka mawala sa sarili mo. Yun ang tunay. Kaya kapag may lumalapit sa'yo na masyadong magaan ang bibig, laging may pa-affirmation, laging may pa-heart emoji, laging proud of you, kahit wala ka namang ginawa kundi mag-post ng motivational quote mula sa Pinterest. Mag-ingat, baka hindi ka nila minamahal. Baka sinisigurado lang nilang hindi ka tataas ng hihigit sa kanila. Dahil tandaan mo, ang papuri na hindi totoo ay trap na naka-makeup. Ang solusyon, hindi galit, hindi unfriend, hindi drama, kundi malalim na panlasa, discernment. Yung mata na hindi natatabunan ng kilig, yung tainga na hindi nalulunod sa wow. Dahil sa Stoicism, ang tunay na kaibigan ay hindi yung laging nakangiti sa tabi mo, kundi yung handang sumilip sa kaluluwa mo at sabihing, hoy, gising. Number 3, ang mga adik sa katanyagan. AKA, yung parang mas mahal pa nila ang number of likes kaysa sa nanay nila. May mga taong ang ultimate goal sa buhay ay hindi kapayapaan, hindi dangal, hindi ang tahimik na gabi sa ilalim ng bituin na walang iniisip kundi hangin at paghinga. Hindi. Ang goal nila, recognition, clout, follower count, hype, hanga, headpats mula sa mundong hindi naman talaga kilala kung sino sila tuwing gabi. Para sa kanila, ang tagumpay ay parang TikTok trend. Kailangan may audience. At kung walang palakpak, hindi sila kikilos. Kung walang comment, hindi sila masaya. Kung walang title, parang wala silang silbi. At ang mas malungkot, naniniwala sila sa sarili nilang illusion. Sila ang tipo ng tao na kapag nawala ang kamera,
Hindi na nila alam kung paano ngumiti. Kapag walang caption, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng tunay. At kapag walang audience, parang nawala na rin ang dahilan para maging mabuti. Pero heto ang tanong, kung wala nang tumitingin, magiging tao ka pa rin ba? Sabi ni Cleantes, ang yaman at kasikatan ay mga anino lamang, ang kabutihan lang ang liwanag. Kung titingnan mo, anino nga sila, hindi mo mahahawakan, pwedeng mawala. Kahit araw-araw kang pakyawin ng papuri, kapag dumilim ang mundo, wala kang ibang makakasama, kundi sarili mo. At kung ang sarili mong pagkatao ay nakasabit sa reaksyon ng iba, kapag ang moralidad mo ay nakabase sa likes, kapag ang confidence mo ay may algorithm, hindi ka stoic, influencer ka ng ilusyon. Hindi masama ang maging sikat, hindi rin kasalanan ang mapansin. Pero ang stoic ay hindi nagtatrabaho para sa palakpakan, nagtatrabaho siya para sa prinsipyo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "It is not fame that gives us peace, but integrity." Kasi kapag tapat ka sa sarili mo, kahit walang tumingin, may dangal ka pa rin. At yan ang hindi kayang bilhin ng spotlight. Kasi oo, pwedeng sumikat ka. Pwede kang tapikin ng libo-libo. Pwede kang magkaroon ng banner, ng subscribers, ng award. Pero tanungin mo sarili mo, sino ka tuwing tahimik ang mundo? Kung ang sagot mo ay, hindi ko alam, ibig sabihin, naligaw ka na. At ito pa ang delikado. Ang mga adik sa kasikatan, gusto ka ring isama sa delusyon nila. Gusto ka rin nilang gawing alipin ng opinyon ng iba. Uy, bakit yan ang suot mo? Wala kang bagong post? Bakit ganyan caption mo? Di pang engagement? Parang gusto ka nilang kalabitin araw-araw para paalalahanang hindi sapat yan. Dapat may reaction. Pero hindi tayo ganun. Tayo mga stoic, tayo lumalakad kahit walang audience. Tayo gumagawa ng tama kahit walang camera. Kasi hindi natin trabaho ang maging viral, trabaho natin ang maging totoo. Hindi natin kinamumuhian ang kanilang pagkabulag. Hindi rin natin sila nilalait. Hindi rin tayo nagpapahype sa pagiging anti-hype. Ang ginagawa natin, tumatahimik, umiwas, tumingin sa loob, at tanungin, tama ba tong ginagawa ko kahit walang nakakakita? Pag oo ang sagot mo, abay yan ang stoic, yan ang tunay. Number 4, ang laging naninisi. AKA, yung laging mukhang may kasalanan ako face, pero hindi siya ang may kasalanan. May mga tao na parang laging may gusto silang ipasa, hindi lang basta responsibilidad, kundi pati ang lahat ng problema sa mundo. Sila yung klase ng tao na pag may nangyaring mali or masama, hindi nila tinitingnan kung ano ang pwede nilang gawin para ayusin. Hindi. Ang reflex nila, maghanap ng sisihin, at hindi yung tipong sinisisi ang pangyayari. Sila yung sinisisi ang ibang tao, kahit walang basehan. Tao ka talaga, bakit ganyan? E di sana ginawa mo yun. Kung ikaw lang ang nasa lugar ko. At ang mas malala, minsan pati sarili nila sinisisi. Pero hindi para matuto, kundi para magpakalumbay sa drama ng victimhood. Parang pelikula na paulit-ulit ang eksena at sila ang bida. Pero laging sa outtake version. Pero ito ang katotohanan na gusto sana nilang marinig. Pero ayaw tanggapin. Hindi ang nangyayari sa iyo ang dahilan ng paghihirap mo. Ang dahilan ay kung paano ka tumugon dito. Sabi nga ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon dito. Alam mo, kung ang buhay ay isang basketball game, ang laging naninisi ay yung tipong laging sinisisi ang ref at ang bola sa tuwing natalo. Pero hindi tinitingnan ang sarili niyang performance. Kahit ilang technical foul pa ang ibato nila sa mundo, wala pa ring pagbabago sa score nila. Ang pagiging laging naninisi ay pagputol sa sarili mo ng mga piraso ng lakas ng loob. Habang naglalakad ka sa dilim, habang hawak-hawak mo ang mga problema mo, hawak-hawak mo rin ang mga sisihin na sumisirit sa isip mo parang walang katapusang reklamo. At ito ang pinakamahirap. Kapag binigyan mo ng espasyo tong ugali, para kang naglalakad sa maputik na putikan. Hirap umusad, lagi kang nakatirik sa iisang lugar. At bawat hakbang, parang may humahatak sa iyo palayo sa kung ano talaga ang kaya mong marating. Ngunit hindi tayo nabubuhay para dito. Hindi tayo mga manlalaro ng Victim Olympics. Hindi tayo mga artista sa drama ng pasanin. Tayo, mga stoic, ay mga mandirigmang may kalinawan sa isip, mga mandirigmang may hawak sa espada ng paninindigan. At ang paninindigan ay hindi sa paggalaw ng iba ang pinagbabasehan, kundi sa paggalaw ng sariling puso. Sabi ni Marcus Aurelius,
The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Ibig sabihin, ang mga problema, ang mga balakid, ang mga pagsubok, hindi hadlang, kundi tulay. Kaya sa susunod na gusto mong sisihin ang mundo, tigilan mo muna, tumahimik, huminga ng malalim, at itanong sa sarili mo, ano ang kaya kong gawin para umusad? Hindi para magkaroon ng magic wand o shortcut, kundi para ipaalala sa sarili mo na ikaw ang hari ng sarili mong kaharian. Hindi tagamasid, hindi biktima, kundi mandirigma. At para sa mga laging naninisi, huwag ninyong gawing excuse ang mundo para hindi kayo lumakas. Huwag ninyong gawing dahilan ng problema para hindi kayo kumilos. Kasi sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pag-ako ng responsibilidad, kahit sa mga bagay na hindi ninyo kontrolado. Number 5, ang alipin ng emosyon, aka yung taong parang roller coaster sa amusement park ng sariling feelings. Laging taas-baba, minsan umiiyak, minsan tumatawa, pero kadalasan ang pag-ibig nila ay drama. Alam mo yung tipong ang emosyon nila ay hindi lang basta damdamin, parang bagyo sila na walang direksyon, walang pinipiling lugar na pupuntahan. Biglang tawa, tapos biglang iyak. Saka sasabihin, ay, na-misinterpret mo lang. Pero obvious naman na lasing na sa sariling luha. Sila yung klase ng tao na akala nila ang nararamdaman nila ay lahat ng katotohanan sa mundo. Kapag galit sila, mundo ay gulo. Kapag nasaktan, mundo ay gulo. Kapag masaya, mundo ay fiesta. Pero ang problema, sila ay alipin ng kanilang sariling emosyon. Parang aso na sinusunod ang tunog ng kampanilya. Kung saan bumaling ang tunog, doon sila sumusunod, walang tanong, walang pag-aalinlangan. Samantalang ang mga tunay na malalakas, yung mga tumatayong matatag kahit sa gitna ng unos, hindi nila hinahayaan ang bagyo na kontrolin sila. Sa halip, ginagamit nila ang hangin, ang ulan, para gumawa ng daan. Sabi ni Seneca, walang lalaking mas kaawa-awa pa sa di kailanman nakaranas ng hirap. Hindi siya binigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili. Hindi tayo nilikha para maging mga damit na tinatapon lang ng ulan ng problema, kundi mga mandirigmang nagsusuot ng armor na gawa sa tapang, katatagan at disiplina. Ang tunay na pagsubok ay hindi sa dami ng emosyon na nararamdaman mo, kundi sa kung paano mo ito hinaharap. Hindi ka magiging matatag kung lagi kang susuko sa daloy ng damdamin mo. Hindi ka magiging matatag kung palagi kang maghahanap ng dahilan para magpakabiktima. At oo, may araw na mahirap. May araw na gusto mong sumigaw sa kawalan, na gusto mong humagulgol sa kisame, o kaya'y tumakbo palayo sa mundo. Pero dito natin makikita ang tunay na tao, ang taong hindi tinatanggap ang kanyang emosyon bilang amo, kundi bilang kasangga. Isipin mo ito, kapag ang emosyon mo ay parang bagyong walang humpay, sino ang tunay na may hawak ng timon? Ikaw o ang iyong damdamin? Kung ang sagot mo ay ikaw, malayo ang mararating mo. Kung hindi, tuloy-tuloy ang pag-ikot sa paikot-ikot na karusel ng sakit at saya na walang katapusan, pero walang tunay na pag-alis sa lugar. Ngayon, para naman sa konting tawa, isipin mo tong emotional na tao na ito na parang cellphone na laging may notification. Ding ding ding! Galit, saya, lungkot, selos, kilig, sabay-sabay pumapasok. Kaya nga napapagod yung battery at saka biglang nag-crash. Pero hindi ka cellphone. Hindi ka notification center. Hindi ka yung tao na kailangang sumagot agad sa lahat ng emosyon na parang nagmamadaling text. Ikaw ay tao ng disiplina, ng kontrol, ng matibay na puso. Sa huli, ang pagkakaiba ng alipin ng emosyon at ng isang matatag na tao ay simple lang. Hindi nilalabanan ang damdamin, pero hindi rin hinahayaan itong palakasin ang loob ng sarili. Tulad ng sinasabi ni Marcus Aurelius, ang buhay ay isang larangan ng digmaan at ang tunay na mandirigma ay ang siyang may kapangyarihang kontrolin ang sarili. Number 6. Ang mahilig magtsismis, aka yung laging may chika. Pero kapag tinanong mo, ikaw ba yon? Biglang tahimik, parang ninakawan ng wifi. Alam mo yung mga taong sobrang galing magkwento pero hindi ang buong kwento ang sinasabi nila? Parang teleserye na may mga eksenang binubura. Pero ang sabi-sabi, doon daw ang matinding part. Kaya pag nakikinig ka, feeling mo laging may eksena sa likod ng likod mo.
Chismis, sa unang tingin, parang simpleng kwento lang, di ba? Pero ito'y isang matalim na sandata, isang lason na dahan-dahang sumisira sa kapayapaan ng isipan. Sabi ni Epictetus, huwag kang magdala ng mga kwento na nagdudulot ng gulo sa iyong isip. Ang taong mahilig magchismis, parang may dalawang mukha. Sa harap mo, mabait, magalang at maingat sa salita. Sa likod mo naman, mabilis magbitaw ng mga salitang pumupunit sa reputasyon ng iba. Hindi nila alam, o baka alam nga nila, na ang mga salita nila ay parang apoy na maaaring sumunog sa mga pundasyon ng pagkakaibigan, tiwala at respeto. Ngunit hindi natin sila kailangang kaawayin ng todo. Hindi rin tayo kailangang maging mga moral police na lagi nang may hawak na megaphone, "Tigil na yan! Bawal ang chismis!" Hindi ganyan ang disiplina ng isang taong may tunay na lakas ng loob. Ang disiplina ay nagsisimula sa sariling puso, sa pagpili kung anong salita ang papasukin at anong kwento ang hindi babangon. Chismis ay parang sticky rice sa damit. Kapag naipit, mahirap tanggalin. Pati gusto mo pang hilahin, lalo lang siyang lalapot. At kapag naipon na, di mo na mabubura ng basta-basta. Sa mundo ng mga Stoic, ang utak at dila ay kailangang maging matatag na mga tagapangalaga. Hindi basta-bastang naglalabas ng mga kwento na magpapasira ng katahimikan. Ngunit teka, hindi rin naman natin inaasahang mawala agad ang mga chismis sa mundo. Parang traffic lang yan sa EDSA. Lagi nandyan. Pero di ibig sabihin kailangan mong sumali. Pwede kang maglakad sa gilid, maghanap ng ibang ruta, o kaya'y huwag nang pakinggan. At kapag may tumawag sa'yo para makipagsabwatan sa chismis, isipin mo, anong maidadagdag ko sa mundo kung isasalang ko ang sarili ko sa gulo? Isipin mo tong mga mahilig magchismis na parang wireless signal. Palagi silang nagbo-broadcast ng impormasyon, pero sa totoo lang, mahina ang connection nila sa katotohanan. Kaya kapag kinumpronta mo, parang naglo-loading, pero di matapos-tapos. Sa huli, ang tunay na lakas ay hindi sa dami ng alam mong chismis, kundi sa kakayahan mong pumili kung anong salita ang dapat pakawalan at anong bagay ang dapat manatiling lihim. Sabi nga ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay tahimik, magiging matatag ka sa kabila ng lahat. Kaya kapag may nagsabi sa iyo ng chismis, alalahanin, hindi lahat ng sinasabi ay karapat-dapat pakinggan. At higit sa lahat, hindi lahat ng salita ay karapat-dapat mong palabasin. Number 7. Ang matatakaw sa lahat, aka yung taong parang forever diet ng satisfaction, parang laging nagugutom pero hindi naman sa pagkain kundi sa buhay. May mga tao na kahit anong ibigay mo sa kanila, parang kulang pa rin. Kulang sa pera, kulang sa oras, kulang sa atensyon, kulang sa papuri, kulang sa kaligayahan. Parang forever naglalaro sa mode ng hindi sapat. Kaya kahit gaano kalaki ang kanilang nakuha, hindi sila mapapawi sa gutom. Parang bida sa teleserye na palaging naghahanap ng more. More love, more money, more success, more kahit ano. Pero habang tumatagal, mas lalo lang silang nauubos. Mas lalo lang silang nalulunod sa kawalang kabusugan. Sabi ni Musonius Rufus, ang hindi marunong makontento sa kung anong meron siya ay laging malungkot kahit pahari ng mundo. Paano ba naman magiging masaya ang isang taong nasa giyera sa sarili niyang mga hangarin? Parang naglalaro ng paborito niyang laro, pero palaging may nag-e-edit sa score para siya palaging talo. Sino ba naman ang gustong manalo sa laban na yon? Pero teka, ano na nga ba ang ibig sabihin ng makontento? Hindi ito nangangahulugan na tumigil ka na sa pagsisikap o pangarap. Hindi ito ibig sabihin na dapat kang maging tamad o maging masaya na sa maliit. Ang ibig sabihin nito, ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa dami ng meron ka, kundi sa pagtanggap at pagpapahalaga sa kung anong mayroon ka. Imagine mo ang taong matatakaw sa lahat, parang buffet na hindi marunong mag-stop kahit busog na ang tiyan. Kahit sobrang puno na ang plato, sinisiksik pa rin ang pagkain. Hanggang sa huli, siya ang maghihirap, sakit sa tiyan, pagkahilo, at walang kaligayahang tunay. Ito ang sakit na hindi laging nakikita. Hindi ito sugat na pwedeng lagyan ng plaster. Hindi ito madaling pagalingin ng just relax lang or magpositibo ka. Ito ay isang malalim na puyat ng kaluluwa.
Ang puyat na nanggagaling sa kagustuhang walang hanggan. Ngunit sa kabila ng sakit na ito, may lunas, disiplina at pagpapahalaga. Disiplina para tumigil sa walang katapusang paghabol sa more. Pagpapahalaga para makita na kahit maliit na bahagi ng mundo ay puno ng biyaya. Sabi ni Seneca, hindi tayo nagdadalamhati dahil sa kakulangan, kundi dahil sa kasakiman. At para sa konting tawa, isipin mo ang taong ito na parang laging may hawak na malaking shopping bag, pero pag-uwi, wala pa ring laman ang puso. Sabi nga nila, shopping never ends. Pero ang problema, wala namang money sa wallet ng kaligayahan niya. Kaya, huminto muna tayo sa endless na pag-ibig sa more. Mas maganda pang pagtuunan ng kontento, hindi para maging tamad, kundi para maging malaya. Malaya sa sakit ng kasakiman, malaya sa pagod ng paghahanap ng wala. Kung ang puso mo ay tahanan, hindi ito basta-basta ilalakad sa grocery ng walang tigil. Sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasa dami ng pera o papuri, kundi nasa kapayapaan ng isipan at puso. At yan ang disiplina ng matatag na tao. Number 8, ang mapagkunwari. AKA yung taong master sa pagpapanggap na santo, pero sa likod, parang laging may secret Netflix series na di mo alam. Alam mo yung klase ng tao na laging nagsasalita tungkol sa kabutihan, sa tamang pag-uugali, at sa mga ideal ng buhay. Pero kapag tiningnan mo ng mabuti, ang buhay nila ay parang ibang palabas, parang teleserye na sa harap ng kamera, perfecto, pero pag wala ang ilaw, boom! Drama sa likod. Sila yung tipong dalawa ang mukha. Isang mukha na para kang panalangin sa simbahan, puro dasal at kabutihan. Isa pang mukha na para kang nanood ng thriller, puno ng intriga, galit, o kahit anong makasalanang aksyon. Kung titignan natin ang pilosopiyang ito, hindi ito drama sa entablado. Hindi ito pelikula na may script na paulit-ulit. Ito ay isang digmaan sa puso at isip. Ito ay isang laban na may sugat sa kaluluwa. Kung ang mga salita mo ay isang maskara lamang, ano ang nangyayari sa likod ng maskara? Pinagkakatiwalaan natin ang mga taong tahimik pero matatag. Mga taong hindi kailangang i-anunsyo ang kanilang kabutihan dahil ito ay nakikita sa kanilang mga gawa. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag ka nang magsayang ng oras sa usapang ano ang dapat gawin ng mabuting tao. Maging isa ka na lang. Isipin mo to. Ang mapagkunwari ay parang si aktor na sobra ang acting. Pero kapag di nakashooting, puro backstage drama. Pero ang tunay na lakas ay galing sa mga taong hindi nagpapanggap na sa bawat kilos, tunay ang sinasabi at tunay ang ginagawa. Minsan, sa sobrang dami ng nagpapanggap, parang reality show na ito. Yung tipong may maraming contestants pero kakaunti ang tunay na nananalo. Isipin mo si mapagkunwari na parang smartphone na laging may filter, ganda sa picture. Pero pag nakita mo ang likod, pilit nililinis ang fingerprint at gasgas sa screen. Hindi sapat ang filter sa social media. Sa totoong buhay, ang tunay na screen ay ang puso mo. Kaya tayo, huwag nating hayaang ang buhay natin ay maging isang palabas para sa iba lang. Huwag nating gamitin ang pilosopiya bilang script na pwede nating i-replay tuwing gusto nating magmukhang mabuti. Ang pilosopiya ay gawain, ito ay lakas. Ito ay pagiging totoo kahit na madilim ang eksena. Number 9, ang nagkakanulo sa sarili. AKA yung taong expert sa pag-iwas sa salamin, baka nga takot makita kung sino siya talaga. Araw-araw, marami sa atin ang niloloko ng pinakamalapit na tao sa atin. Hindi ito si crush o boss mo, kundi ikaw mismo. Oo, yung taong yon na madalas mong kausap sa loob ng iyong ulo. Sila yung klase ng tao na araw-araw nagsisinungaling sa sarili. Hindi ako takot. Ayos lang ako kahit wala akong tagumpay. Maganda ang buhay ko. Okay lang yung nangyari kahapon tapos na. Pero sa likod ng mga salitang iyon ay isang bulong ng takot, galit at kalituhan na ayaw nilang harapin. Parang si Self ay naglalakad sa isang madilim na kuweba pero ayaw bumalik dahil natatakot makakita ng anino. Paano ka magiging tunay na matatag kung pinapaliguan mo ang sarili mo ng kasinungalingan? Sabi nga ni Epictetus, hindi ang mga bagay ang nakakagulo sa atin, kundi ang mga opinyon natin tungkol sa mga bagay. Kung hindi mo matanggap kung sino ka, kung ano ang mga kahinaan mo, paano ka magiging malaya? Hindi mo pwedeng baguhin ang landas mo kung nakasara ang iyong mga mata. Isipin mo ito,
Ang nagkakanulo sa sarili ay parang nagmamaneho ng sasakyan pero naka-blindfold. Umaandar, kumakaripas, pero hindi nakikita ang daan, hindi nakikita ang mga babala. Sa huli, pagbangga, siya pa ang nagrereklamo na unfair daw ang mundo. Pero dito nagkakaiba ang tunay na matatag. Hindi nila iniiwasan ang katotohanan kahit na masakit. Hindi nila tinitingnan ang katotohanan bilang kaaway, kundi bilang guro. Sabi ni Seneca, ang bawat sugat na tinanggap sa katotohanan ay nagiging peklat ng kalayaan. At para sa konting comedy, isipin mo si taong ito na laging sinasabi. Ayoko nang mag-alala, pero paggabi, nag-check ng ex's Facebook page. O kaya? Okay lang ako, pero pag may problema, siya ang unang naglalabas ng emoticons sa group chat. Parang self niya ang kanyang sariling telenovela, puno ng twist, drama at replays. Sa huli, ang disiplina ay hindi lang pagpigil sa galit o paghawak ng emosyon. Ito ay mapagtanggap sa sarili, sa katotohanan, sa kahinaan at sa kalakasan. Kapag tinanggap mo yan, malaya ka na. Hindi na kailangan ng blindfold sa paglalakbay ng buhay. Kaya tayo, tapusin na natin ang panlilinlang sa sarili. Tingnan natin ang salamin ng buong tapang kahit na hindi perpekto ang makita. Dahil doon magsisimula ang tunay na lakas. Kaya, ano ba ang dapat nating gawin? Alam mo, hindi tayo mga mandirigmang naghahanap ng kalaban sa bawat sulok ng buhay. Hindi rin tayo mga pari na nagdadala ng apoy ng galit at paghuhusga. Hindi, ang hinahanap natin ay kaliwanagan. Hindi mga awayan kundi liwanag, hindi mga sigawan kundi katahimikan. Hindi natin kailangang kamuhian ang mga taong hindi nararapat pagkatiwalaan. Hindi rin natin kailangang gawing Diyos o idolo ang mga hindi naman karapat-dapat sa ating respeto. Sa totoo lang, yung mga tao na yan parang laging nasa background noise lang. Kung pwede lang, ipatay natin ang volume nila. Pero hindi sa galit, kundi sa disiplina. Ito ay hindi blacklist ng buhay. Hindi ito mga tao na kailangan nating excommunicate o i-ban sa social media. Ito ay isang paalala sa sarili na ang tiwala ay sagrado at ang respeto ay hindi libre kundi kailangang ipagkaloob ng may karangalan. Tulad ng sinasabi ni Epictetus, hindi sa iba tayo nagpapasya kung paano tayo iisipin, kundi tayo ang pumipili kung sino ang papayagang pumasok sa ating buhay. Kaya, tayo ang may hawak ng gatekeeper sa sariling mundo. Tayo ang may susi sa kapayapaan ng ating isipan. At ito ang pinakamahalaga. Pinipili natin kung sino ang dapat papasukin sa ating buhay dahil dito natin pinoprotektahan ang ating kapayapaan, ang ating sarili. Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mo silang mangakit sa kanilang mga laro. Hayaan mo silang magalit. Magmukhang kasing init ng araw ng tag-init. Pero huwag mong hayaang ikaw ang maapektuhan. Tayo, hindi tayo natitinag. Hindi tayo natitinag dahil pinili natin ang daan ng katahimikan, ang daan ng tibay, at higit sa lahat, ang daan ng isang tunay na stoic. At kung may konting ngiti pa, isipin mo, ang buhay ay parang party na may playlist. Hindi lahat ng kanta ay kailangang pakinggan mo ng paulit-ulit, lalo na yung nakakainis na remix na walang katapusan. Sa dulo, ikaw ang DJ ng sarili mong buhay, piliin mo kung anong tugtog ang pinakabagay sa iyong kaluluwa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ituloy natin ang landas na matibay, mahinahon at puno ng disiplina. Dahil sa mundong puno ng gulo, ang lakas ay hindi sa sigawan o galit. Ang lakas ay nasa kapayapaan at kontrol ng sarili. Ito ang landas natin. Hindi madali, hindi rin laging masaya, pero tunay at malaya. Ito ang landas ng Stoicism.